ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid, naitanong po ba natin sa atin mga sarili kung ano ang hinahanap natin sa buhay? Yung makapagpapasaya sa atin araw-araw? Mayroon pong sagot si Jesus. Come and see. Halika kayo at tingnan ninyo. Sa pagpapahayag po ng mabuting balita, ipinakita ni Juan ng isang katangian na maituro sa kanyang 2 disipulo, si Jesus, upang sundan at kilalanin. These 2 disciples of John followed Jesus, but they were too slow to approach him directly. That is why Jesus asked them, "What are you looking for?" Ang pagsasalita ni Jesus ay simbolo ng divine initiative of God. Ibinukas ni Jesus ang pintuan upang ang mga hindi makalapit ay magkaroon ng pasimula na makita ang pag-ibig ng Diyos. It is always God who takes the first step. Kakatagpuin tayo ng Diyos sa simula ng maganap ang ating mga puso at isipan. Hindi po titigil ang Diyos sa paghahanap hanggat hindi niya tayo nakikita. God will not stop looking for us until He sees us. Kaya nga po, ano nga po ulit ang tanong ni Jesus? Ano ang hinahanap ninyo? Ano nga po ba ang hinahanap natin, mga minamahal kong kapatid, sa atin pong mga buhay? Are we looking for power? Are we looking for fame? Or are we looking for peace that Jesus brings to our lives? Mga minamahal ko pong kapatid, sa mga pagbasa po natin ngayong linggo, mayroon pong mga prominenteng tao na narinig tayo sa mga pagbasa. Nandiyan po si Samuel na tinawag ng Diyos. 3 beses po siyang tinawag ng Diyos upang maglingkod po sa Kanya. Lagi pong nauunang tumatawag ang Diyos. Lagi pong mayroong initiative ang Diyos sa pagtawag sa atin pong mga tao. At nasa sa atin po ito kung papaano po tayo tutugon. Naririyan din po ang pagpapaalala ni Apostol San Pablo na ang atin pong mga katawan ay hindi po sa atin, kung hindi po sa Diyos. Ang atin pong mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang atin pong mga katawan ay magsisilbing instrumento ng Diyos upang maibahagi po natin at upang kumilos po tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita para sa mga maraming tao. At mga minamahal ko pong kapatid, mayroon pong isang tao sa mabuting balita ang magandang bigyan po natin ng pagninilay sa araw po na ito. Mayroon po kasing 2 katangian, si Andres, na magbibigay po sa atin ng gabay upang lalo po nating makilala si Jesus. Una, mas pinili ni Andres ang nasa likod ng talon. He was the man who was prepared to take the second place. Pinili ni Andres at minabuti niyang lagi siyang nasa likod ng talon. Kontento na si Andres na sumuporta at hayaan ng kanyang mga kapatid na magkaroon ng pagkakataon na makilala. Dahil para sa kay Andres, walang halaga ang karangalan, ang katanyagan, kundi ang mahalaga para sa kanya ay makasama si Jesus at mapaglingkuran si Jesus sa abot ng kanyang makakaya. Mga minamahal ko pong kapatid, ito po ang katangian ni Andres na inaanyayahan po tayo na gawin sa kapanahunan po natin ngayon. Ngayon po kasi, tayo pong mga tao,
Kapag po meron po tayong nakikitang umaangat na atin pong mga kapatid, ano po yung ginagawa natin? Hinihila po natin pababa. Kapag po mayroon pong mga kapatid po tayo na hitik po sa kanila pong mga bunga, ang ginagawa po natin, niyuyugyug po natin hanggang bumagsak ang kanila pong mga bunga. Ni hindi po natin nakikita na maging matuwa para sa kanila pong tagumpay. Di hindi po natin nasasabi na congratulations sa mga natamo nilang tagumpay sapagkat naiinggit tayo sa mga pagpapala na mayroon sila. Ito po yung pagpapaalala ng katangian ni Andres sa bawat isa po sa atin. Lagi po sana nating isipin na ang pagpapala ng bawat isa ay biyaya mula po sa Diyos. Lagi po sana natin isipin ang kapakanan po ng bawat isa. Lagi po sana natin isipin na hindi po katanyagan ang solusyon para masabi po natin na makikilala po tayo ng Diyos sa atin pong mga ginagawa. Mga minamahal ko pong kapatid, inaanyayahan tayo ni Andres na huwag po natin takpan si Jesus para maipakita natin sila sa ibang tao. Inaanyayahan tayo ni Andres na katulad niya ay laging nasa likod ng telon, mahalaga na makasama si Jesus at mapaglingkuran si Jesus ng atin pong buong pagkatao. Manatili po tayo na kasama si Jesus. Matuwa po tayo sa mga tagumpay na nakakamit ng atin pong kapwa at huwag po tayo laging nasa harapan upang takpan si Jesus na siyang hinahanap ng atin pong kapwa. Ikalawa, mga minamahal ko pong kapatid, si Andres ang taong laging nagpapakilala sa iba kay Jesus. Kung papaanong sa mabuting balita, nakita po natin na si Andres ay inalapit ang kanyang kapatid na si Simon Pedro kay Jesus, ipinakilala kay Jesus. Ito rin po ang panawagan sa bawat isa po sa atin. Ipakilala natin ang atin pong mga kapatid kay Jesus. Ipakilala po natin ang bawat isa papunta po kay Jesus. It was Andrew's great joy to bring others to Jesus. Noong matagpuan ni Andres ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng pagkakaibigan kay Jesus, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagpapakilala para sa iba. Kapag po nakilala na po natin si Jesus, kapag po natin natagpuan na po natin si Jesus, kapag ka naging kaibigan na po natin si Jesus, mga minamahal ko pong kapatid, huwag na po natin itago si Jesus sa atin pong mga buhay. Huwag na po natin kimkimin si Jesus para hindi po sila makilala ng ibang tao sa atin pong mga buhay. Lagi pong ang Diyos ang unang gumagawa ng hakbang para maipakilala natin siya sa ibang tao. Kapag ka naging kaibigan mo na si Jesus, ikaw na yung unang gumawa ng hakbang para dalhin siya sa maraming tao. Kapag ka naging kaibigan mo na si Jesus, magsalita ka na ng mga kapakipakinabang na bagay para sa ibang tao. Wala na pong puwang ang pagsisira ng katauhan ng ibang tao. Wala na pong puwang sa atin pong mga puso para siraan po natin at para ilayo po natin ang ibang tao papunta po kay Jesus. Wala na pong puwang sa atin pong mga puso na kapag ka naging kaibigan na natin si Jesus, hindi na po tayo gagawa ng mga mabubuting bagay para sa atin pong kapwa. Si Andres ang ating dakilang halimbawa na hindi kayang itago si Jesus
sa kanya pong buhay. Kaya nga po when we found Jesus, masaya na rin tayong ibahagi si Jesus sa ibang tao. Sa patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo ngayong linggo na ito, ang kaganapan ng Ebanghelyo na kung papaano tayo tignan ni Jesus ay hindi lamang nakikita ni Jesus na kung ano tayo. Nakikita rin niya kung ano ang maaari natin maging. He sees not only the actualities in us, He also sees the possibilities within us. Nakikita po ni Jesus sa kanya pong pagtawag sa bawat isa po sa atin ang maaari pa natin maging. Hindi po tayo ikinakahon ni Jesus. Hindi po tayo ikinahon ni Jesus sa atin pong mga kahinaan, sa atin pong mga pagkukulang. Kung hindi po nakita ni Jesus na sa kanya pong pagtawag sa bawat isa po sa atin, mayroon pa po tayong kakayahan na maibigay po ang atin pong mga sarili papunta sa Diyos at sa atin pong kapwa. Alam ni Jesus ang kahandaan po natin magbago. Alam po ni Jesus ang kakayahan po natin magbagong buhay. Kaya nga po sa pagtawag po niya sa mga unang disipulo, sa pagtawag po ng Diyos kay Samuel, sa pagtawag po ni Jesus kay Andres, ipinapakita sa bawat isa po sa atin na mayroon pa po tayong kakayahan na magbago ng atin pong buhay. Hinahamon tayo na ibigay natin ang atin pong mga sarili at gagawin po tayo ni Jesus na kanyang mabubuting mga alagad at kaibigan. Hanapin natin si Jesus, hindi dahil gusto lang natin siyang makilala sa pagdaan niya sa atin pong mga buhay. Kung hindi, hanapin natin siya bilang isang kaibigan ng atin pong sariling buhay. Sa paanyaya ni Jesus, come and see. Halikayo at tingnan ninyo. Inaanyayahan tayo na hindi lamang pumunta at makipag-usap, ngunit upang pumunta at hanapin ang mga bagay na siya lamang ang maaaring magbukas para sa bawat isa po sa atin. Mayroon pa po ba tayong hinahanap sa atin pong mga buhay? Mayroon pa po bang mga gusto pong magpasaya sa atin pong mga buhay? Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na sa paghahanap natin ng kaligayahan sa atin pong mga buhay, ang sagot niya, come and see. Halikayo at tingnan ninyo, sapagkat ang makapagpapasaya sa atin pong buhay ay walang iba kung hindi si Jesus. Amen.